Ngayon, hindi naman po kami ganun kahit kaya lang po, makipagtulungan po kayo. Kasi kami po nakipagtulungan din sa NHA, nakikipagtulungan din po sila sa amin, makikipagtulungan din po kami sa iyo. Para po sa ilabubutin po yun. Ano po? Ganun lang po, yung number 2 po, muli nyo po sa mga black leader po na andun po, oras na magpagawa po kayo. Or pag nagpagalaw kayo ng bahay, mag-text po muna kayo, ma'am. Ganito lang po yung gagawin namin, ganito, ganun. Iikutan po yan para hindi na po kayo ma-report. Then, monitor po kayo. May mag-report pa po, ako na po sasagot sa inyo. Pag lumabag man po kayo or hindi kayo sumunod sa usapan natin, ako naman po ang magpapahod sa inyo. Ano po? Yung payment po, unahin. Ano po, unahin niyo po. Kung kailangan niyo po ng tulong, nandito lang po ako. Andyan po si Ate Helen, andyan po yung mga black leader, na andyan po, i-assist po kayo, i-forward po nila sa akin yan. Then pag sinabi po sa kanila, okay na yan, wag na po kayong magkalala. Ako naman po magpapaliwan po sila. Kasi ako po yung nakakaalam ng proseso. Saka ako rin po yung nakakaalam kung sa kanila. Ano po, ganun po, ang payment po, pinaka-importante payment, hindi na po kayong matutulungan kung hindi po kayo namin sa PHA. Ano po, pakikipagtulungan po tayo sa PHA. Payment po, napaka-importante ng payment. Ganun po ako namin masabi na niya saan, i-partial nyo po, partial lang. Ano po, ganun na lang po mga bata. Maraming salamat po sa inyo. Andito lang po palagi sa inyo. Ano po, thank you po naman. Is doon yung nagpapagawa ng unit ng paabot na ng second floor. So, ibig sabihin, kapag nagpasa ng bahay yung mga nakapatuloy yung bahay na extension, yun na po ang dinidiscuss niya. Kanina. So, Ay, sorry. Hello, may kahapon po pala ako. Mayroon po tayo ng mga nagpagawa ng bahay na walang building permit. Ganito po yun, may nagtanong na po sa akin. Paano po yung mga nakuna na walang building permit? Ganito po yun. Pasensyahan po kayo, oras po na mag-inspection yung NHA at inanapan po kayo ng building permit at unang-una po pag may problema po kayo, i-report po kayo ng NHA. Ano po, kung kailangan kuhaan nyo ng building permit, kuhaan nyo po. NHA po, magre-report din po, baka po may utang pa po ngayon, ipapahod po kayo. Ano po, yung mga naunang gumawa ng building permit na wala, huwag nyo na po silipin yun. Hayaan po natin sila na sila yung magka-problema. Hayaan po natin sila na ang NHA na kami po ang sisita sa kanila. Darating at darating po yung panahon na kakailangan po nilang kumuha ng building permit at nagbayad sa NHA. Ano po? Nakaputay lahat ng building permit mo, tapos sila wala pa tayong building. Bibir mo pa lang. Wala pa tayong building. Bibir mo pa lang. Bibir mo pa lang. Uli na tayo magpagawa. Pagbayad na. Sa engineering, 12 mil. depende yan po ba lahat? Alam ko na lagi sa inyo, pagtatanong regarding sa bayan ng bahay. Sino po kayo magtanong? Ako na lang magtatanong. Yes, ma'am. Halika dito, ma'am. Para maiba. Material, kapag ano po, kapag hard materials na po, kailangan na po na permit. Pero naman po kapag light materials, din yung mga kahoy-kahoy lang. At hindi ba yung bubog? Hindi ginalaw. Hindi ginalaw yung bubog. Kaya sa'yo, wala hindi nga halata ay na ang inaano dyan, yung mga na magpagawa. Light materials na po, kasi po din po kayo binigyan ng
certificate of construct kasi po ang mahirap nila yan ay magpapalit at magpapalit po kayo. Pag kompleto na po, yun po yung certificate of construct and building permit. Kailangan lang po, ibig sabihin, po kayo updated sa NHA bonus po na magpagawa kayo ng dahil updated po sa NHA, yun po ang kailangan. Kapag po update po kayo sa NHA, ano po? So, ano ba ba? Meron ka? So, yun nga po, ano din sinabi ko sa inyo kanina, na pag extension po kayo, bumili po kayo ng permit. Kasi po, yung sukat po ng unit Sinabihan ko sila. natin. Di po ka diniscuss po kanina yun, kasama sa discussion natin na kanina. Wala sa amin ang So, wala pa po kayo mga katanungan. pupunta rin ako doon at magsabi ako. Hindi magtanong na kayo, para yung iba, aware din doon sa concern nyo at masagot rin namin. Ako na lang magtatanong na lang. Okay. For example po, meron akong pera. Gusto ko po i-qualify ang unit ko. Kaso po, ang business ko ng kapitbahay ko, hindi po mo talaga i-qualify dahil hindi qualify isang lang. Meron ka ng sinayin dito. Sa palagay ko po kaya, aantayin po ba natin yung kapitbahay natin ng qualify bago hindi po tayo ng qualify? Yun. Hindi na. Ganito yun. Halimbawa ako, 1C, gusto ko siya i-qualify, kasi mapera ako na nakapagpapakit, 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 gusto ko siya i-qualify. Yes, pwede. Tanong mo sa akin, sir, makuha ko agad yung item. Depende po sa process yun. Kasi kayo po ang process mo. Hindi po i-qualify. Pero alam mo, mas maganda as long as mayroon pa kayong savings, mahulog ka ng hindi na ako nangyayarapan mo. Kasi lahat naman yung babae sa inyo. May katanong pa po? Yes, ma'am. Lapit dito, ma'am. Okay. Regarding sa kanila sa inyo, kasi yung sa anak ko, kanina kapatid ko, kanigit na 5C, 5 So, kaya na doon nag-issue, yung mga kapatid ko, ay sa Saturday night. Kaya anong tulong, nakarating sa kanya, kaya yung maninirisip yung ano, kasi wala iba eh. Minsan wala ako. Andun ako sa isa ka naman sa NC. Kaya hindi na-receive. Kaya sabi niya, kami ang tama, ako naman nagbayang sabi niya, sabi paki-ano na paki-ano. Nangyari yung tunano ko. So, nagsasabi ko na, sila po kayo sa trabaho. Tumalap na siya niya sa kanila. So, wala naman mga kaya hindi ko hindi Okay, ang tanong kasi ni nanay, kaya ko balik ano po, ay kita naman po hindi ko lang sa sarili. Alam mo na yung validation ko. Kung gusto ba yan, validation ko. Napagalaman na kayo sa buyer. Nagkakawa ng unit, gawin out, permit. Pangatlo, ayun na po, hindi na po nauuwian ang unit. Katulad po ng unit, makapaniwala po kasi NHA na araw-araw yung tao sa unit na yan. Ito ba para talagang unit na yan? Isa po yun. Ibig sabihin, pag-pinturan ng unit nyo, mayroon po violation. Mayroon po ang demand to comply na
sulat. Yun lang po yung violation. Kasi Kapag meron ako pinag-ibigay ang unit flow, kailangan magpunta sa NHA within the date or within the days na kailangan ng ibigay. Or else, nauulat na lang kayo. Ibig sabihin yung mga resibo na tatanggap natin for cancellation, Kaya ganun po. Yes. Lalo na Malinaw. fire. Ibig sabihin, yung cancellation resibo na natatanggap, manakot lang pala. Kailangan, ang bayan, pag ikaw ay nakabayad, wala mang problema. Pag nakatanggap na daw ng sulat, yun na po yun. Final na talaga yun. Pero hindi. Cancellation, yung final notice, ano lang yun, panahon. Parang yung mga sharp rule, tawagan ka ng tawagan, di ba? Pero pag pinadala ka ng demand letter, mamatakot. Oo. Pag pinadala ka ng demand letter, doon ka matakot. Kasi ano yun, Hindi pa pagkatapos ako yung demand letter, may demand letter. Pero yung mga cancellation, Kaya wala ka para ka pumunta ka at magbayad ka kahit isang buwan. Okay. Pero, Hindi naman kailangan buuin mo yung may process po kasi sila. ano na naman natin dito, 30 Unti-unting bayad, unti-unting bayad. unti-unti. Ang mahalaga po, awarin pa rin ng tao sa isang mundo. At yung bahay, dapat unti-unti lang wala ng bayaran. Para po sa tanong, kasi sino po kasi ang nakikita ko kasi siya na wala po payment. Yung iba May tanong pa po kayo? Hindi lahat ng tunay dito pinapadala namin ang meeting. Bukod sa wala sa meeting, update ang payment. Kung hindi siya update ang payment, hindi pa created yung account number. Hindi sabihin wala pa ng account number. Pangalawa, baka wala ng first payment. So, doon tayo nakakaroon na first payment. issue kung bakit wala kayo bibili. Ako may bayad kami, siguro nasa isang taon kalahati. Tanong ko po, Nung nasa abroad pa sa akin. pwede po kayo magtanong. Pero kung nahihiya po kayo magtanong, pwede po kayo pumunta sa office namin yan, sa harap ng playground, sa phase 3 po, malapit po sa school. Nandun lang po kami.